Kausapin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po, Yusek Castro, for joining us this evening. Yes, good evening, George, at good evening po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa ngayon. Simulan na po natin itong usapan natin kasi ang nabanggit niyo po is planado ang pag-atake sa Malacanang. How come you said that? Ako, sarili kong perception ito. Kasi bakit? Bilang lawyer na rin, unang-una, bakit may Molotov bomb? Bakit may na-confiscate? According to Sec. John Vic, may mga Molotov bomb. At ang dami-daming tipak na bato. Kung ikaw ay magagawi doon, hindi ka naman magdadala ng ganong karaming bato. At kayo, mga kabataan, ano ang purpose? Bakit sa Mendiola? So, alam mo agad kung ano yung motibo. Samantalang yung mga may lehitimo na adhikain na tapusin ang korupsyon, nasa ibang lugar eh. At hindi sila nananawagan ng BBM resign. So, alam mo kung ano yung nais ng mga taong ito. And the motive is based on your assessment? Yes, sa aking assessment, ang motibo nito is pabaksakin ng gobyerno, paalis ang Pangulo sa pwesto. And is this something na pinaghandaan ng palasyo? This possibility, given that the President stayed, hindi siya nagpunta sa Amerika to attend UNGA, no po? UNGA. So, can you tell us, ano ba? Okay, ang una-una kasi dito, ang gusto ng Pangulo is madinig ko anong sentimiento. Yung lehitimong sentimiento ng mga magpoprotesta. Okay. Pero sabi nga natin, pakikinggan kayo ng Pangulo, magsalita kayo at karapatan nyo po na magsalita at ipahayag sa taong bayan at sa mga maaaring involved sa mga anomalyang flood control projects kung ano yung nararamdaman nyo, yung galit ninyo. At sabi nga niya, kung hindi nga siya presidente, siya man ay nandiyan sa kalsada upang ipakita yung galit. Pero with this, sabi nga natin, ang nais lamang ng Pangulo is sumunod sa batas. Pero nakita natin, itong mga sinasabing mga kabataan na to, mukhang nagamit. The way I see it, mukhang nagamit dahil yun naman yung panawagan ng iba eh. Nagamit nino? Nagamit na may mga masasamang intensyon. Who happens to be? I cannot say that. Diba, sino ba yung gustong umupo bilang Pangulo? So I cannot judge, but kayo, nasa inyo po yan kung ano yung maaari niyong isipin. Attorney, can you confirm, is the President currently in Malacanang now? Hindi ko pwede masabi kung nasaan siya. Okay. But still, nandito siya at nagmamonitor. Sa lahat ng pangyayari ngayong araw po, did you prepare for that scenario that the palace will be a target of the protests? Yes. So makikita natin kung paano ba nag-perform ang mga kapulisan po natin, alam natin na handa sila. Are you satisfied with what you've seen today? Kung kayo po ang mag-a-assess sa seguridad sa palasyo at this point na meron tayong political turmoil? Satisfied? Bakit? Hindi naman naari, hindi nagawa yung gustong gawin itong mga masasamang elementong ito at nandun pa rin yung maximum tolerance na gusto ng Pangulo. Nandun yung maximum tolerance but yung mga gumawa ng krimen, napa-aresto. Okay. Ngayon po, syempre may mga nagpo-protesta rin na kagaya na banggit nyo, nananawagan sila for the President to resign. What is your reaction? Anong dahilan? Unang-una, ang Pangulo ang nag-umpisa ng pagpapaimbestiga dahil siya mismo ay nadismaya. So, hindi naman mabubuksan ang ganitong klaseng pag-iimbestiga kung hindi ang Pangulo ang nagsabi. Tandaan natin, noong mga nakaraang administrasyon, may ganitong klaseng mga ghost projects. Pero nagkaroon ba ng malalimang pag-iimbestiga? Ang Pangulo, kahit alam niya na maaaring tamaan ng administrasyon niya, kahit 3 taon pa lang to, pinaimbestigahan niya. So doon pa lang dapat alam din ng tao at alam din man karamihan, yung ibang mga militante, na ang Pangulo nag-umpisa nito. So iba lang talaga itong mga masasamang elementong to. Sabi nga nung iba, di ba, yung mga lehitimong nagpo-protesta, hindi nila gusto ang pagpapababa kay Pangulong Marcos Jr. So alam natin kung anong adhikain ng mga kabataan na yan na sumugod sa Mendiola. But some are saying, of course, some of the protesters that we interviewed the entire day, kasi buong araw po itong ating special coverage, sinasabi nila na dapat managot din ng Pangulo given that he allowed the budget to be, well, he approved the budget in the first place para sa mga proyektong ito na pinagtatalunan nga, pinag-uusapan na ninakaw. Ang unang tanong natin, anong liability ang gusto nilang sabihin? Una-una, sabi nga natin, ang Pangulo ang nagpaimbestiga. Nung malaman niya na ganito pala kalala
Yung mga anomalyang flood control projects. Now, bakit niya pinirmahan? Ito'y inaral. Kasama yung mga ekonomista, economic team. At na-veto yung dapat i-veto. Second, ang Pangulo, yung alter ego niya, sila yung gumawa ng budget. Okay. So there's good faith na makikita at the time. Yun yung trust ng Pangulo. So nung nakita niya, that's July 2024, sinabi niya na okay ang flood control projects, pero nung nakita niya, kung ano nangyari dito because of yung dalawang bagyo and habagat, ibang klase to. So kailangang imbestigahan to. Nung nakita niya na mukhang may anomalya dito, inumpisa niya pag-iimbestiga. So, yung trust nandoon bilang presidente. So, wala akong makikitang liability at the time kasi mas may liability yung mga namuno na alam na nila may ghost projects Pinayagan pa. pero hindi nag-imbestiga. Okay. Now, pag-usapan natin na Yusek Claire, itong allegations or hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. He said na dapat unahin ang pag-iimbestiga sa Ilocos Norte. Dahil apparently may mga projects daw dito na mga diskaya ang contractor. What is your reaction and your response? Ako, sa amin, pakiramdam namin, napaka-irrelevant ng sinasabi Bakit po? ni Mr. Chavit Singson. Unang-una, alam naman natin, saan siya kumikiling ngayon. At may galit siya sa Pangulong Marcos Jr. Saan siya kumikiling? Ang susuportahan niya ay ang Vice Presidente. So, number one yan. So, ano yung motibo mo? Pangalawa, ang Pangulo, lahat ng lugar, lahat na may anomalya, paiimbestigahan yan. So, Including Ilocos Norte. Of course. So, huwag siyang manguna sa ICI. Nandiyan na po ang record sa ICI. Bahala po ang mag-imbestiga ang ICI. At baka naman nakakalimutan niya rin, marami ring projects sa Davao City na hanggang ngayon, bumabaha pa rin. Baka pwedeng i-advise niya na unahin din yun. Okay. But you're talking about ICI, Yusek Claire. Itong si Congresswoman De Lima, we talked to her yesterday and she mentioned that meron silang panukalang batas para itong i-institutionalize yung ICI at gawing magkaroon daw ito ng, may subpoena power siya pero yung contempt power daw ay maidagdag. And minimension niya na medyo nangangamba din sila dito sa executive order dahil ang sinasabi daw dito ay merong provision doon that the President can dissolve the ICI just in case. Of course, ang kanilang premise is that malay mo, kung maituro ang kanyang mga kaanak na ma-involve dito sa flood control scandal, ay baka i-dissolve niya. So kailangan ng batas para ma-institutionalize ang ICI at magpatuloy ang kanyang trabaho. What do you think? Okay, kung maipapakita nila yung detalye ng bill na yan, hindi naman po tututol ang Pangulo. Welcome po yan dahil mas maganda po na mabigyan pa ng pangil ang ICI. At kung sasabihin na i-dissolve, nakalagay naman po maliwanag doon kung natapos na po ang kanilang trabaho. Or siguro most probably dahil EO ito, depende na po yan sa susunod na magiging presidente. Administration. Yes. Oo. Pero yung usapin, attorney, dito sa kung ito bang panukalang batas na ito ay certify as urgent ng Pangulo given the magnitude of the problem, is there that possibility present right now? Ipakita muna nila yung bill. Okay. Pati yung detalye. Kasi kung makikita talaga ng Pangulo yan na talagang nararapat ito, most probably gagawin ng Pangulo yan. Okay. Ngayon, attorney, kung mag-escalate ang mga protesta at kung tutumbukin nga at magpapatuloy, sabi nyo nga targeted din ang Malacanang right now. What is the plan? Ano pong pinaghahandaan ng palasyo ngayon? Ang sabi ni Secretary John Vic, we still hold the line. At but we have to maintain the maximum tolerance. Kasi ang nangyayari dito sa mga kabataang itong nahuli, pinoprovoke nila yung kapulisan natin. So pag na-provoke yan, baka maiba yung kwento at sabihin sila yung inaabuso ng mga kapulisan. But still, sabi nga natin, kung ano yung mali, kung may krimen na gawa, yung gumawa ng krimen, dapat arestuhin. But kung may involved na minor de edad, ang DSWD at social worker ay dapat din pumasok. At bago ko kayo pakawalan, of course, sa ibang lugar, not just Davao City, dito sa Liwasang Bonifacio, eventually nagpunta sa Medjola yung mga supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa panawagan nila is to bring back the former president to the Philippines ng buhay. Your reaction?
sumabay talaga sila dito sa protesta laban sa korupsyon, edi try nila. Try nila kung mapapabalik. Hindi na po natin hawak kasi yun eh. Nasa ICC na po ang dating Pangulong Duterte. So kung ano po magiging desisyon ng ICC, edi igagalang na lang po ng Pilipinas. Alright, maraming salamat po. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Thank you, George.